ito ay isang tips kung paano nga ba mag-setup ng ating V8 sound card gamit ang ating cellphone. So, sa mga nagtatanong dyan, kasi marami nagtatanong sa akin, kung paano nga daw ba i-setup ang ating V8 sound card gamit lamang ang ating cellphone. So, tara, simulan na natin. Hello everyone, it's me again, Danica Lopez Channel, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, isa na namang tips and tutorial ang aking ituturo sa inyo. So kung gusto nyo malaman, just keep on watching. And sa lahat pala ng mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe sa aking YouTube channel, and syempre, i-click nyo na rin ang notification bell para mag-updated kayo sa aking mga susunod na uploaded videos. So ayan, bago natin simulan itong video ito, so, ito nga palang video yung isi-share ko sa inyo ito ay isang tips kung paano nga ba mag-setup ng ating V8 sound card gamit ang ating cellphone. So, sa mga nagtatanong dyan, kasi marami nagtatanong sa akin, kung paano nga daw ba i-setup ang ating V8 sound card gamit lamang ang ating cellphone. So, tara, simulan na natin. So, ayan, ano nga bang makakailanganin natin sa pag-setup ng ating V8 sound card? Siyempre, ayan, number 1, ang ating V8 sound card. Ayan, so ito na ang ating V8 sound card. Pangalawa is, so ayan, ang susunod naman nating kailangan dito, para makumpleto sa ating pag-setup ng V8, ito naman ay ang ating headset or ang ating earphone. So sa akin, earphone ang ating gagamitin. So ayan, sa susunod naman, sa step 3 naman, sunod ay ang ating microphone. So, ayan, ito yung aking microphone na ginamit kanina. Ayan, nakasaksak na rin siya. Ayan, ang susunod naman natin kailangan na pang-apat is itong cord ng ating V8. So, ito siya. So, kung cellphone ang gagamitin nyo, dapat ganito ang inyong cord, patusok. Tsaka ito. So, ang gamit nito, ito ay pangsaksak sa ating V8. And then, ito namang patusok na to ay saksakan papunta sa ating cellphone, kung cellphone ang ating gagamitin. Ayan, so ito na yung ating V8 sound card. So kung mapapansin nyo dyan, meron dyan mga iba't ibang mga buttons dyan. Meron dito mga sound effects. Ito, yung kanilang mga volume. So ngayon, i-discuss ko kung ano ba itong mga to. So ito, kung nakikita nyo to, meron dyan hanggang max na nakalagay. Yan yung volume ng microphone natin. Para magkaroon tayo ng mic. Ito naman ay para sa ating echo. So kayo nang bahalang mag-adjust dyan. So, dito naman pala, meron ditong volume na pang sound effects, pang voice change, at saka pang music. So, ayan. Dito naman, meron din kayo makikita ang iba-iba dyan. Ito. Ayan, meron dyang bass, merong treble. Ayan. Meron din ditong record and ang ating monitor. So, dito naman, meron ditong, yan yung mga red buttons na yan. Meron kayo makikita dyan. Audio tune, voice change, ang ating vocal cut, ang ating studio, ang ating KTV mode, ang ating voice priority, ang ating internal recording at ang ating MC mode. So, dito naman sa baba, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Yan naman yung ating mga iba't ibang sound effects. So, ayan, pasensya na medyo malikot ang aking camera kasi walang naghahawak ng aking video. So, dito tayo sa likod. Ayan, ganyan lang siya kalaki. Ayan, so, dito pala, may nakalimutan akong explain. Dito pala ay ang ating, ayan, ang ating power button. Ayan, ating power button. And dito naman sa taas, ayan, kung mapapansin nyo dyan, maiilaw yan at meron dyang mga, ayan, iilaw sila lahat dyan. Mamaya makikita nyo kung ano yan. Ayan, dito naman i-discuss ko sa inyo kung ano yung mga nandito sa likod. So, ayan, may makikita kayo dyang live 1,
Live 2, ang ating accompany, ang ating charging, ang ating computer, ang ating earphone, headset, ang ating condenser mic, and ang ating dynamic mic, yung malaking bilog na yan. So, ngayon, explain ko na sa inyo yan kung paano siya gamitin. So, itong live 1 and live 2 naman, ayan, kung dalawa yung inyong cellphone, kung cellphone ang inyong gagamitin, itong accompany, nakalimutan ko kung para saan to. Kung meron yata kayong speaker, ganon, dyan atin. Itong charging, ayan, dito kapag i-charge natin yung ating V8. So, meron din cord para sa charger. Ayan, so, dito naman sa kabila, kaya meron siyang computer, ayan. Ayan ay dahil ito yung gagamitin natin kapag computer ang ating gagamitin sa pagla-live. Sa ating pagla-live or sa ating pag-recording, yan ang inyong gagamitin, pagsasaksakan. So, ito kung earphone or headset yung inyong gagamitin. And then dito, condenser and dynamic mic nga. Ayan, dati kasi, ang V8 dati ay charging tsaka computer, isa lang. Ngayon, magkaiba na po ang charging at ang computer. So, ayan, i-open na natin itong V8 natin. So, ilo-long press lang natin. Ayan. So, ayan, may makikita kayo dyang iba't ibang mga pindutan dyan. So, may ilaw na yan siya. Ayan, may automatic na umilaw. So, papatayin ko muna siya kasi isiset muna natin siya. Diin na lang natin ulit, long press para mamatay. So, ayan. So, papakita ko na sa inyo kung paano nga ba siya isaksak yung ating mga cords dito papunta sa ating V8 at papunta sa ating cellphone. So, una natin gagawin bago natin buksan yung inyong V8, make sure na nasaksak nyo na yung inyong mga cord dahil importante po yan, lalong-lalo na po yung mic, para po iwas masira din po yung ating mga gadget. Ayan, especially ang ating V8 at ang ating microphone. Ayan, so simulan na natin. So, isasaksak ko muna sila lahat dito. Ayan, iangat na lang natin para mas madali nyo makita. So, ayan, ito na yung aking V8. At isasaksak na natin siya. So, una kong isasaksak itong cord. Ayan, papunta sa live 1. Kasi nga cellphone yung ating gagamitin. Ayan. Kung gusto nyo naman dalawang cellphone ang gamitin nyo, pwede rin live 2 or kahit saan nyo dyan isaksak. So, usually kasi ang ginagamit ko is live 1. And ang isa, malalaman nyo kung ba't hindi ko gagamitin itong live 2. Ayan, so mamaya natin siya isasaksak sa phone. So, ito muna yung pang phone. Ayan, susunod naman natin isasaksak ay itong ating earphone. So, dahil earphone yung gagamitin ko, ayan, earphone yung ating ilalagay sa ating V8. So, dito natin siya ilalagay sa earphone. So, ayan, dyan. Ayan. So, make sure na maayos yung inyong pagkakatusok dyan para mas maganda ang tunog ng inyong V8. Kasi kung hindi maayos yung mga pagkatusok nyo dyan, hindi yan gagana at hindi maganda ang sounds. Next naman natin isasaksak ay itong ating microphone. So, dahil dynamic itong microphone ko, dito ko siya ilalagay. Ayan, dito ko siya ilalagay sa malaking butas kasi dynamic mic na siya. Ayan, pasensya na guys kung maingay ang aking aso. Ayan, may aso kasi ako dito. Ayan, suot ko muna tong headset ko guys ha. O, ayan. Dahil nakakabit na silang lahat dito, ikakabit ko na muna to sa phone so wala kayong maririnig. Ayan. Hindi nyo ako maririnig kasi isasaksak ko muna siya sa phone. So, ilalagay na natin siya dito sa ating phone. Bluetooth connected. You can see guys. Maririnig nyo na ako guys. Hello, hello. Hello, hello, sound check. Ayan. So, ngayon, naririnig nyo na ako. So, mga sound effect. Naparinig ko sa inyo mga sound effect. Ayan, ganun lang. Ayan. So, ito na yung sound effect. Ayan. So, ito-testing natin yung mga sound effects ng ating V8. So, ayan. Pindutin natin isa-isa. Ayan.
Ayan. Why, thank you. I love it when you call me señorita. I wish I could pretend I didn't need ya. I keep saying no. Can't be. So, ayan. Nagsasalita ako guys, tingnan nyo. May umiilaw, di ba? Yan yung ating audio. Ewan ko itong nasa baba ko ano to. Siguro volume to ng ibang. Ayan, hindi ko alam kung ano yung mga nasa baba na umiilaw. Basta may umiilaw dyan, ayan. Pa-microphone natin yan. So, itong mga red na to, so naka-full volume na yan ang ating effects. Pwede mo siyang hinaan na ganyan. Ayan. So, i-full na natin yung ating sound effects, ang ating voice change at ang ating music. So, dito naman yung mga iba-ibang mga tumutunog dyan. So, ito nakaset na siya sa KTV. Original sound mode. Yan. Studio mode tayo. Studio mode. And ito ano to? Turn on vocal cut. Turn off vocal cut. Ayan, vocal cut pala yon. Male voice. Ayan, ito yung mga voice change. Female voice. Hello, madam people. Children's voice. Hi. Monster tone. Hello. Male voice. Turn off voice change. Ayan, so na-turn off na natin siya. So, ito naman yung audio tune. Hindi ko alam kung para saan to. C major. Turn off auto tune. Ayun, hindi ko kasi alam kung para saan yan. Tapos ito pa. KTV mode. Ayan, KTV mode. Pero ako gusto ko studio mode. Original sound mode. Turn on voice priority. Ayan, hindi ko rin to alam kung ano to. I-off na lang natin. Turn off voice priority. Turn off internal recording. Ayan, hindi ko rin to alam kung ano rin to. Turn on internal recording. MC mode. Ito yata pag music. Ayan, yata yung voice. Ito yung ating MC mode. Hindi ko rin alam kung ano to. Nalimutan ko na. Original sound mode. MC mode. Original sound mode. Ayan. So, ayan ang ating mga gamit ng ating V8 sound card. So, dito sa baba, yung mga bass treble. So, kayo na lang mag-adjust yan. So, ayan, nakaset na kasi itong aking treble saka yung bass. And then, kailangan, pag magla-live kayo or magre-recording kayo, ayan, etong monitor at saka ang inyong record and ang ating monitor, kailangan naka-full volume po yan. Especially po pag tayo ay nagre-recording. So, ay, nibaba na natin. Gusto ko lang guys ha. So, siguro naman guys, narinig nyo na kung bakit hindi na ako gumagamit ng isa pang cord para sa live 2. Kaya, so yung accompany, alam ko kapag meron kayong speaker, kaya pwede nyo rin siyang gamitin doon. Kaya hindi ako gumamit guys ng cord para sa live 2 kasi nga, meron tayong isa pang way para mapagana yung ating isa pang phone. So dahil nga Bluetooth yung ating patay natin ulit. Bluetooth disconnected. Bluetooth connected. So ayan, connected na siya sa aking isang cellphone. So ngayon, testing natin kung gagana ba ang music dito sa ating cellphone. Ayan. So, magtatry lang tayo mag-cover-coveran. Kanta-kantahan ng konti lang. Ayan. So, kayo na mag-adjust ng inyong mga echo pala. So, sa aking kaliwa, ito yung aking microphone. So, pwede siyang hinaan. Pwede nyo rin siyang isagad. So, sa akin, isasagad ko na lang. At ang aking echo, syempre, lalagay ko sa 2 o'clock. 3 o'clock, ganun. Bahala na kayo mag-adjust dun sa echo nyo. So, magka-try tayo ng kanta. Ayan, so, tatry natin kung gagana ba tong ating V8. So, ilalagay ko pala sa studio mode. Di pala siya naka-studio mode.
Studio mode. Ayan. So, naka-studio mode na siya. Ayan. Pag naka-studio mode na siya at in-adjust na ng inyong echo, ganyan ang magiging tunog ng inyong microphone. Ayan. Try natin mag-cover-covera. Magkanta-kanta. Ayan. Try natin magkanta ng konti lang. Wait lang, guys. So, yung volume pala ng inyong cellphone na gagamitin sa pangkanta, yan, bahala na kayong mag-adjust. Siyempre, yung hindi magiging sabog yung tunog ng inyong cellphone inyong pag-recording kapag kayo ay nagre-record ng kanta or kayo ay nagla-live stream. Kaya, so, tatry natin kung gagana ba itong ating V8. So, ilagay ko pala sa studio mode. Di pala siya naka-studio mode. Studio mode. Ayan. So, naka-studio mode na siya. Ayan. Pag naka-studio mode na siya at in-adjust na ng inyong echo, ganyan ang magiging tunog ng inyong microphone. Ayan guys, so ito try ko lang mag-music ha. Ito na. Lalakad na la beauty queen, aura ko will make you scream. Ganda kong nagniningning, lalo kang mapapatingin. Ayun. So, ayan, nakikita nyo at napapansin nyo, gumagana yung aking V8 sound card papunta sa aking cellphone na Live 1, which is, ayan nga po, yung pinang-video ko. And ito namang isang cellphone, ang ginamit ko lang dito ay Bluetooth. So, ayan, maraming salamat sa inyong lahat. Napakanta tayo ng konti lang naman. So, ayan, ibalik na natin ang ating echo sa dati. Ayan, so maraming salamat sa inyong lahat. Alam nyo guys, natutunan ko lang din to dahil merong mga taong nagturo din sa akin sa mag-set up nitong V8 gamit yung aking cellphone. So ngayon naman, ina-apply ko to sa inyo. Sa mga baguhan pa lang na hindi pa alam kung paano mag-set up ng V8 using your cellphone. Yeah, so maraming salamat sa inyong suporta dyan. Yun lang guys, so maraming salamat sa inyong suporta dyan. Sa mga natulungan ko kung paano nga ba mag-set up ng kanilang mga V8 sa kanilang mga cellphone. Ayan, maraming salamat naman at nagtiwala kayo sa akin. And syempre, papasalamat din ako sa mga taong tumulong sa akin para matutunan ko rin kung paano i-set up itong V8. Hindi man ako perfectong mag-set up ng V8 ko. Hindi rin naman ako perfectong mag-set up ng inyong mga V8 at least. Naituro ko sa inyo at na-share ko sa inyo kung paano ba paganahin ang ating mga V8 sound card. So, hindi ko na isa-isa yung mga naturuan ko. So, alam na nila yan kung sino sila. Ayan, sa mga nagturo din sa akin kung paano mag-set up ng V8 gamit yung aking cellphone. Ayan, maraming salamat. And next video ko naman guys, turo ko naman sa inyo kung paano rin mag-set up ng inyong V8 sound card gamit naman ang inyong computer or ang inyong laptop. So, ayan lang guys. Thank you for watching and see you again my next vlog. Don't forget to like and subscribe. Bye!